Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. May tanong dito ang ating kapatid na si DS Lagiab. Sabi niya, "Salam Ustad, pwede po ba gumamit ng mga produktong pangpakapal at pampahaba ng balbas?" Okay, siguro ang tanong dito, kabilang ba ito sa pagpapabago sa nilikha sa atin ng Allah na isinumpa ng propeta sallallahu alaihi wasallam? Hindi po. Ang pagpapatubo ng buhok, yung mga wala pong buhok, hindi po nabiyayaan ng buhok, o kaya ay hindi po nabiyayaan ng balbas, ay wala pong problemang magpatubo nito. At hindi po ito kabilang sa pagpapabago sa nilikha sa atin ng Allah kasi normal po ito na tumutubo sa atin. Pero may kondisyon ang mga ulama sa gawain na to. Unang-una siyempre kung hangga't maaari, natanggapin na lang natin na wala tayong balbas, yun ang pinakamainam, natanggapin na lang natin. Sabi nga ng propeta sallallahu alaihi wasallam, "Irda bima qasamallahu lak takun aghnan nas." Tanggapin mo na kung ano yung binigay sa'yo ng Allah, itinakda niya sa'yo, ikaw pinakamayaman na tao. Pero may mga tao na gustong magkaroon nito, which is hindi naman talaga obligado yan. Soon na po na magpatubo ng balbas. So sa mga gusto magpatubo ng balbas, magpakapal ng balbas, naglalagay sila ng cream o gamot dito sa kanilang balbas o para tumubo, wala pong issue dito. Ang pinakamahalaga ng kondisyon, hindi po makakasa inyong kalusugan o sa inyong balat. Yun lang po ang kondisyon. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.